hindi lumalabas. But it went like this. So, apparently, 4 na po ang mga vloggers na inimbita. And they coincide with, ayan, si Byron nandito. Korak. Ganito. Nakuha na ba ng lawyers mo? Okay lang, Byron, na divulge ko. Nandun yung lawyer mo, ha? Para natatawa nga kami pareho. So, yeah, si Byron was one of those represented by his counsel. Si Sir Jay Sonsa was also represented by counsel. So ngayon, umattend kami, ako, no? Tapos, sabi, dun kayo sa office ni Director, ni Judge Santiago Valle, mag-conference daw muna. So, dun kami sa conference. No? Bago tayo magpatuloy, wag pong kakalimutan, like, share, follow, subscribe. Thank you sa mga TikTokers. Dami niyong padala. Alright. So, in the conference, yung sabihin ako para sa May 14 pa, sabi ko siguro naman exempt na ako sa May 14, a-attend na rin ako for myself. O de sige. Uy, batiin niyo naman si Banat Bay, nandito nanonood. So, ayun. So, pag-attend namin, kasi ang nakalagay sa subpoena to answer or to shed light, kumbaga, on a case involving us. Daw, ayan, tawa si Byron, wala naman daw kaso, sabi ni Byron. Supposedly for violation of Article 154, in particular, ang sabi ni Director Santiago, the violation is for unlawful use of means of publication. I-discuss natin yung charge na yan later on. So, we went up to the director's office sa conference room. May media po na dumating. So, umupo si Judge at nag-usap kami. Actually, kinausap niya kami. At dun sa pakikiusap, ang sabi niya, he had several points. Number 1, mainit na ang politika ngayon. Sabi niya, magulo na. It's never been this gulo daw before. Words ko yan. Dati daw, hindi naman daw ganito kagulo. Ngayon, ang gulo-gulo na daw. Tapos mainit na ang politika. Ang daming fake news. So, sabi niya, ang halimbawa na binibigay niya, yung dun sa sa bigas. Ang sabi niya, yung iniinsulto siya, tinatawag siyang tanda, tinatawag siyang whatever. Ang sabi niya, kailang yun, opinion niyo yun. Pero syempre, ibang usapan yung pag tinatawag siyang tumatanggap and so on. Libelous na yun kasi malicious imputation of a crime. So, yun sabi niya, aalma siya. Pero marami daw siyang nakikita pagka nanonood apparently siya, lalo na sa YouTube. Marami daw siyang nakikita na hindi na tama, hindi na totoo. Halimang example na binigay niya, okay lang daw kung babatikusin ang gobyerno dahil sa bigas. Kasi daw, bakit ngayon lang lumabas yung 20 pesos na bigas? Election kasi. Ganyan. Ang sabi niya, okay lang yon, opinion yan, and that's all right. Pero nung nagpapakita daw ang iba ng mga bulok na bigas at inuuod na bigas, ibang usapan na daw yon. Fake news na yon at nakakapanira. So sabi niya, wag naman ganyan. So basically, what he was saying, nakikiusap siya na kung pwede, dun lang daw sa totoo. Wag daw mag-fake news. Sabi niya, pakiusap ito. So sabi niya, yung he also distinguished. The third point was, nag-distinguish siya. Ang sabi niya, ang NBI, kapag ganyan, violation ng Article 154, kasi nga may state interest involved, the NBI can file the case motu proprio. Sila ang magiging complainant after an investigation. Pwede kaming patawag, pwedeng hindi. But, kung libel yan, hindi makikialam, hindi mag-motu proprio investigation ang NBI. They will not investigate on their own dahil nga
libel yan eh. Pag libel, ang pwede lang magreklamo yung complainant, yung tao na nilibel. So on their own, the NBI will not investigate. Maliban lang kung yung NBI mismo ang may nag-complain sa NBI, may nag-file ng complaint. In which case, they will be obligated na mag-imbestiga. And kung mayroong ebidensya, mag-file ng kaso. So, ang pakiusap lang niya, wag naman daw fake news. Sabi niya, ako judge ako. Okay naman ang record daw niya as a judge. And I can vouch for that. Okay naman si judge. Inaalala nga niya sa akin. Uma-appear ako sa kanya. So, full disclosure po, magkakilala kami ni judge, but not personally. Kilala niya ako dahil uma-appear ako sa hukuman niya dati. So, yun yung pakiusap lang niya. Sabi niya, nalungkot siya kasi yung ibang mga respondents wala. He wanted to be able to talk to the clients, kumbaga. So, bale, I guess he was really addressing me at yung abogado ni Sir Byron at saka ni Sir Jay. At na pakiusap lang naman ito. Sabi niya, it's not an order, it's not anything, pero pakiusap ito na wag naman fake news. Okay? So, oo na lang ako. But, not without an argument. Hindi naman natin pinabayaan na nagsalita lang si judge, no? Sabi ko, sir, ang dinidiscuss naman namin bilang mga vloggers ay yung mga ginagawa ng gobyerno. Bahagi naman po ito ng aming public discussion about matters of public interest. Nakasite po yan sa kaso ng Gonzales at sa kaso ng Chavez versus Gonzales, where it reiterated another case. So, want your favorite? Kare-kare! Pure Foods ready to eat. Enjoy the easy taste of home. Ano yung tanong na tagal pa? Anong ibig sabihin ng tagal pa? So, ang tanong, yun nga, ang sabi ko, but sir, we discuss, nagre-react lang naman kami sa ginagawa ng gobyerno at bahagi ito ng diskusyon tungkol on matters of public interest. Sabi niya, wala naman yan, okay lang yon. Komentaryo kayo, okay lang. Pero wag naman daw yung fake news, katulad nga ng mga inuuod na bigas. Sabi ko, wala naman kaming ganyan. Sabi niya, yun na nga, pero mayroon daw siyang mga nakikitang ganon. So sabi niya, may 4 na po daw na minomonitor sila and they will continue monitoring. Tungo dito nga sa mga fake news. Bakit kami minomonitor? Sabi niya, kasi mali yan, hindi yan totoo. So sabi, naalala ko kay sir, at that point, sabi ko, sir, pwede natatawa ako kasi sir, sabi ng Korte Suprema, ito, alam nyo to, na pwede naman magkomentaryo kahit kung yung komentaryo later on proves to be erroneous. Sabi ng Korte Suprema, protected speech pa din yan, kahit nagkamali. So sabi ko, may paraan naman on how to manage this. Kung sa tingin niyo sobrang fake news yung mga nilagay, ba't di nyo bigyan ng pagkakataon yung mga vloggers to correct themselves? Di ba? Bigyan nyo ng i-demand letter nyo, sabihin niyo hindi totoo yan, you have to take it down kasi ito yung totoo. Sabi niya, oo, pero wala naman daw kasing obligasyon. O halimbawa, nilibel siya. O, sabi niya, wala naman daw siyang obligasyon to explain to the public na hindi totoo yung libel sa kanya, yung accusation sa kanya. Sabi ko, sir, libel yan, okay lang yan. Pero yung mga katulad nung sa bigas, na inuuod, bigyan nyo naman ng pagkakataon. Kasi kami, sabi ko, merong mga good faith dyan, unaware sila na hindi totoo. Unaware sila na nagbago na. Ito na nga yung tinatawag natin na time-bound, di ba? Minsan, later on, so pwede nyo naman sabihin na
sabihan at bigyan ng pagkakataon yung tao na i-take down. So, sabi ni Mary Munib, 5 daw na abogado ng mga vlogger. Hindi totoo yan. 2 lang po ang abogado ng mga vlogger representing 4 respondents. Yung 3 abogado, they represented Manila Times. So, hindi vlogger. So yun yung niya. So at least mayroon, nakarinig din naman sila sa amin kahit paano na mayroon naman nasa ambit naman tayo ng malayang pagsasalita at pagpapahayag. Ngayon, anong naging basihan? Bakit kami pinatawag? So hindi agad sinabi sa amin, pero nung tinanong ko yung mga agents, sabi na bibigyan nila kami ng kopya, iniintay ko pa rin ngayon sa email ko. Pero according to them, ito daw po ay base sa isang sulat na pinadala ng Kongreso. So ngayon, alam na natin kung bakit 40 ang minomonitor. Yung 40 po na yun ay yung mga original na inimbita ng Kongreso para sa kanilang fake news inquiry. So, yan. Naliligaw yung aking, Sabi ni The Dad Father, tinatakot kayo. Siguro, kasi yung mga ibang mga vloggers na hindi naman abogado, posible nakabahan. Kasi ibang usapan yan, pinatawag ng NBI. And it doesn't help na meron din mga trolls na nagsasabing, hala, pinatawag kayo sa NBI. So, iyon, sabi ni Tubigan ni Osay, ay bakit hindi na lang swakin kung sino yung allegedly nagpapakalat ng inuukod na bigas? Well, ang sabi naman ni Judge, yan po ay example lang niya. So, we don't know if it's an actual video or vlogger that he saw. So yun po yung binibiro ko na lang si Judge. Sabi, nag-aano siya. Sabi, ang sinabi naman ng mga agents, ma'am, trabaho lang. Ako naintindihan ko, trabaho lang to. Pero kung sakasakali, bakbakan ito sa hukuman kasi may free speech provision naman sa Constitution. So, alam na nila at least na mayroon tayong tinitindigan na constitutional guarantee. So, ngayon, sabi ni Feng, may pinalitan na po kayo sa Channel 7 now. Good. Kausap ko kasi ang GMA, yung mga reporters. No? In fairness, kasi nga, hindi ni-live yung pag-attend namin. Sinong magla-live? Hindi ako pwede kasi ako'y inimbita lang. Pero ang alam ko dapat live yung pagkakausap ni Judge sa amin. Pero siya na yung nagsabi, huwag nyo nang i-record. So, ayun yun ang kinahihinat na nun. Ayan. Sabi ni Byron, uy, bye, all caps ka. Ang matinding tanong dyan, bakit isang side lang ang in-invite, ang daming tanso vloggers na nagpapakalat ng fake news. Sa pangunguna ni Nasangkay at Coach Jared. I see. Well, totoo yun. Actually, ang mga 40 na minomonitor ay yung 40 daw na pinatawag sa Kongreso. I suppose kasama ka doon. Si Sir Jay kasama din. So, meron pang isa pang batch sa May 14 na pinapupunta. And I suppose patatawag din po sila. Ang dapat pinapansin natin na nakakabahala ay yung sinasabi ni Judge na minomonitor kami. So, okay, minomonitor nyo kami for possible fake news. Ang lawak ng internet, 40 minomonitor ninyo. Talaga. Ay, nag-sorry si Byron, malabo daw mata niya. O sige, for today, pwede ko mag-all caps.
Sabi ni Francisco, kakabalita lang na abogado po kayo ng mga vloggers na inimbitan. Hindi po totoo, isa lang. And of course, I suppose for myself, kasi habang nakaupo ako doon, iniintay tawagin yung sa kaso ng PNT ko. Eh di, ayan, natawag din. Naserban din ako ng subpoena. Pero ito yung sinasabi ko. Sabi ni Exuro, ito naman si attorney, mahihirapan na naman ang mga tolls niyan. Keep it up. Sabi ni Byron, ako may CCTV ng meeting kanina, uso CCTV. So yun. Hindi ko alam kung magbubunga siya into an actual case, ano? But the case is for violation of Article 154 of the Revised Penal Code. At ang sinabi ni Judge, unlawful use of means of publication. So para sa akin, di sige, file nyo. Pwede naman tayong magharapan sa hukuman. Wala namang problema yan. But I'm not worried. Kasi kung ang purpose nila is to scare us into silence, that's not going to happen. Sabi ni Mami Yaya, go, turuan mo mga taga-NBI, kaloka sila. Oo, pero hindi ko naman sinasabi na nag-angas ako kay Judge, ano? Kasi kilala nga niya ako. Tapos ma'am nga ang tawag sa akin, natatawa ako. Pero in fact, nag-apologize yung staff niya because remember, second patawag na ako sa NBI nito. The first time was nung iniimbestigahan nila si VP Inday because she was at a Zoom press con, parang ganon. Nandun kami sa Zoom meet na yon na binroadcast. So isa ako dun sa pinatawag. So nung nandun ako the first time, nag-apologize yung mga tao ni Judge kanina at sabi, ma'am, the last time you were here, bababa sana si Director, kaya lang naka-t-shirt lang siya, nahiya siya. So baka hindi daw siya pwede humarap sa akin ng pangit siya. Sabi ko, uy, grabe, natawa naman ako doon. Pero sabi ko, so maayos naman yung usapan namin, pero yun nga, pinaalala ko na hindi kailangan parating tama yung sinasabi. Ang Article 154, binabawal yung fake news kapag ito ay nakakaapekto o nakakapanira sa public interest o kaya sa credit ng state, ng estado. So, merong very specific point yung Article 154. Bukod pa dyan, ang nakalagay sa 154 ay ipinalalabas mo ito bilang balita. Publish as news nakalagay doon. So, sinabi ko rin, well, aware naman tayong lahat sa mga ganon. So, they will have to prove na covered ang mga vloggers sa 154 na yan. Kung kunwari, I tingin ko the only argument mako-cover lang at mako-cover tayo, ang vloggers ng ganon, kung maglalabas kami ng balita and ilalabas namin as news. So, paano yun? Sabi ni Elms, hindi niyo po ba natanong bakit yung ibang vlogger na nagpapakalat din ng fake news like yung video ni Trump na talking about DDS, pinapanood ng hubby ko at ask niya kung totoo. Sabi ko, hindi, deepfake yan. Wala nga comment si Trump about ICC case ni FPRD sa mga DDS pa kaya. So yun, hindi kasi actually mabilis lang yung meeting. Pero what I'm saying, so of course, pwede rin naman namin masabi yan kasi may batch 2 pa sa May 14. So pwede naman represented by councils doon. Ang interesado ako kung paano naman inireport ito ng GMA or ng ibang mga news. In-explain ko sa interview namin sa media. In-interview muna si Judge, tapos ako. I keep calling him Judge, pero si Director Santiago siya. Pero mas mataas kasi yung rank ko ng Judge. So, una siya in-interview, tinanong ako, so ano yung punto, how do you
how do you see this? Parang tinatanong yung opinion ko. Sabi ko, we need to strive for a balance here. Naintindihan ko na kailangan nila to enforce the laws. Gets ko yan. But there's also the interest of the state to guarantee free speech. Ewan ko kung ilalabas nila yon. So, ang ano na lang dyan is, para sa akin, this should not bother us. Kasi, yun nga, sa unlawful use of means of publication, kailangan ilabas siya as news. Tapos, of course, kailangan posible itong makaapekto sa public interest o kaya sa credit ng Estado. So, kung kunwari, nag-aasaran lang tayo, ano ba to? We joke about addictus and things like that. It was going to be a stretch kung makakaapekto ito sa interest ng Estado. At kailangan patunayan nila yon, yung tendency to affect the public interest. Maghapong delivery, nakakabaho. Sir, pero bakit may mabango? Kasi nag-Downy siya. May 24-hour perfume kahit maghapon ang kayod. Sabi ni Jonathan, ganda mo sa interview, Nak. Salamat po. So yun yung inaano ko is that, but ang dyan, something that we really have to always keep in mind, kaming 40, is minomonitor nila kami for possible fake news. Ewan ko kung bakit kami. Parang ang sinasabi nila is kami daw yung pinaka-influential. Pinuri pa kami, no? Sabi ni Ma'am Christine, they're also using the bloggers to scare other people into thinking twice before posting stuff. Despicable admin terrorizing its own people. That's why si Judge was very, very careful with his words na sabihin, nakikiusap lang naman ako. Sabi niya, this is not adversarial. This is not a case. We're just asking you to keep it, wag naman fake news. Yun yung sinasabi niya. Sabi ni Ophir, am I late? Too long from the 26 minutes pa lang from the time I started to this time. So, no matter how nice si Judge Santiago was to us, the fact that NBI is monitoring us is supposed to provide a chilling effect. Yun po talaga. So, yun talaga yung purpose nito. And ako, I cannot fault si Judge. Most likely, may talaga yan. After all, the Secretary of Justice is a hugely political person. Yan, sabi ni Ma'am Christine, not adversarial pero monitored. So yun nga, pero para sa akin, simple lang yan. Yes, there is probably the intention, there is likely the intention for a chilling effect. Not likely, there is the intention for a chilling effect. And just by the statement that we are being monitored, just by the fact that we were subpoenaed by the NBI, at the request, take note, this was at the request of Congress. So this is an extension of the inquiry conducted by Congress. So again, ang punto dyan is to single us out. Now, it comes at an awkward time for the government. Mag-i-eleksyon, tapos may ganito. So, if we believe that this is intentional, possibly to affect our right to free speech or affect our ability to speak freely about matters of public interest, about the job that our government officials are doing, the kinds of their behavior in their own, in the service of the people or non-service of the people, as the case sometimes is, then we should continue to speak out.
Yun yung lesson dito, is that there is no law that says that we cannot discuss these things. There is no law na allowing us to suppress ourselves. And the Supreme Court was clear. Minsan nagkakamali tayo in our criticism of government, but that is still protected speech. Mga babad sa pawis. Ang asim niyan. Ha? Pero bakit may mabango? Yes, nag-down nyo sa may 24-hour perfume kahit pawisan ka pa. Yung bango all day. Hindi, reminder from JP, hindi Estado ang bagong Pilipinas, the public of the Philippines ang Estado, ang executive hindi yan. Okay. Yup. Sige, we will remember that. Sabi ni Ma'am Patty, para na kayong nabi-big brother niyan because you're being monitored. That is true. That is true. Sabi ni Feng Mi, baka kung wala ka doon, iba tono niya. Posible din. Posible din. Sabi ni Ray, it looks like it's affecting the public interest kasi nai-stress ang presidente. Hindi tuloy nakakatulog at dahil dito naapektuhan ang kanyang trabaho. Sabi ni Rain, may the good force be with you. Well, the force is supposedly for good. Diba merong dark side? Ano ang pinagkaiba ng inhibition sa pagpapatanggal? Tungkol ito sa ICC na denied ang motion. Bakit ang hilig nyo talagang magpasok ng wala sa topic? Seryoso? Pwede bang mamaya na yan? Kasi nakakaantala ng course ng inhibition. Siyempre, hindi ka makakaupo. Wala naman difference sa pagtatanggal. Hindi ka makakaupo. Well, kung patatanggal mo, ano yun? Patatanggal mo sa buong ICC? Wala namang issue na gano'n. I cast my vote today at the consulate. Oh, off topic po, ma'am. 2 hours later, I realized that Senate and party list were that only the Senate. Opo, wala talagang Congress. Party list lang po. Kasi yung mga national lang, wala pong local. So, pag OFW, wala pong LGU, wala din pong Congress. Except for party list. Kasama kayo sa 40 na naimbitahan at pinomonitor, meaning meron kayong mga vlog na sa tingin nila ay hindi truthful or true. No, they didn't say that. Kasi when I was in Congress, wala silang tinanong sa akin of anything that I posted if it was not true. Ang tinanong lang nila ay kung pumunta ako sa China. And then later on, tinanong nila anong value ng fake news. In which case, I answered, there is no definition of fake news. Therefore, that cannot be, you cannot answer a question involving that. Sabi ni Liam, gross na ang bitin. Sabi ni Polaris, bakit hindi lahat ng vlogger minomonitor nila? Dapat lahat ng vlogger minomonitor kung may fake news. Bakit yung 40 lang?
Well, I agree with that. Although, ang sinasabi nila is kasi nga may sulat ang Kongreso. Kaya kaming 40 yung minomonitor nila. But, para sa akin, if fake news is such a matter of public interest, then they should be monitoring more. Tama kayo dyan. Mandy Garcia says, but why does he have to append judge to its name? It is not a rank similar colonel of the army. Proper is attorney. In this country, good luck fighting culture. Ganito, in the government, even if you are no longer occupying office, as a matter of respect, you are referred to by the last highest rank that you held. Ganun po talaga. So, kahit ako, when some government officials call me up or correspond, they will still refer to me as former secretary. I don't ask them to, and I don't mind. I don't mind anything, actually. Except pagka hindi ko kayo kilala, you have to refer me at least as ma'am. Huwag niyo akong i-first name. You don't need to address me by any rank whatsoever. Or even by attorney. It doesn't matter to me. But it does matter to me if you're speaking to me and hindi tayo magkakilala and we're not on friendly terms, you will have to address me as ma'am. Sabi ni Kane, ano po yan, gag order? Kahit alam nila na sila ang nasa mali, ayaw nila malaman ng tao kung anong pinagagawa ng kabalustugan ng ating bansa. Ako, I don't blame the NBI, ha? But I do blame the officials behind it. Yung mga nagsasabi na i-monitor nyo yan, fake news yung mga yan. Hindi pa nga na-establish eh. Una, kung ano ang fake news. Pangalawa, kung ano yung ginawa namin na mali. Kasi sa totoo lang, if they thought that we had violated any law, I am sure hindi na po ito pakiusap. I'm sure they will file the case. So, intayin na lang po natin yan. Kami kasi, dito sa Luminous, we've always been careful. Although, hindi ko naman sinasabi na wala kaming pagkakamali. I'm sure meron. But, diba, why such overt reminders that we are being monitored? Yun nga, tama kayo dyan. Parang Big Brother is watching. Sabi ni Exuro, wala pa nga silang concrete definition ng fake news. Wala kasi sa batas. So, ang sa NBI, what they're saying is fake news, pero they're referring to Article 154, which has very specific parameters. It has to be presented as news para makapanlin lang ng tao. At it has to tend to affect negatively the public interest or the credit of the state. The interest of the state or the credit of the state. Sabi ni Pimo Daimo, tama siya. Lalo dapat tayong magsasalita, iparamdam sa admin na hindi tayo natatakot magsalita at magpahayag. Lalong-lalo na kung wala kayo dun sa 40. Tingnan ninyo, kaya nga sila natatakot. Ever since na a full attention has been paid to those people they call influential vloggers, ever since nang siningle out nila kami doon sa Kongreso, I think that it's had the opposite effect.
dumami po ang mga nagsusulat. Dumami yung mga yung mga nagvo-vlog. Dumami yung nagsasalita. More people are speaking up, and in fact, more people are organizing activities more than we ever could even before. So I think may attempt mag-troll dito, sabi, di ka napapagod, te. You say that like it's a bad thing. If you're not healthy, madali ka mapapagod. Sabi ni Sir Ian, kung ayaw ma-stress ni BBM, dapat hindi na lang siya tumakbong presidente. Sabi ni Paul, singled out lang talaga kayo, Duterte aligned. Paano naman yung mga naka-admin na mga vloggers, maka-admin ng vloggers? Wala din ba silang pinapalabas na maling impormasyon? Oo nga naman. Sabi ni whatever, nakakaawa mga DD-list. Basta kami kakamping matitino. Tapos sabay tawa. Parang hindi ko yata naiintindihan. Was that sarcasm? And if we don't understand it, did you succeed? Sabi ni Ma'am Ola, to be honest, not surprised. Like what VP said, pag merong issue sa admin, now OMB sila Remulla et al., meron sila gagawin against the Dutertes o mga kaalyado. Oo. Well, yes, I agree with the Vice President na the timing, di ba? Parang it's become hit back parati ng hit back. Ha? Di ba po, if you're an American passport holder like Kitty Duterte, sa pagkakaalam ko, bawal sumali sa politics like rally or talk sa mga tao kasi like me, nag-iba na ako ng citizenship. You can't get involved in the politics because it might be considered foreign meddling. Has it not occurred to you, ma'am, na dual citizen si Kitty? Dual po. Sabi ni Ma'am Christine, na-hurt lang sila sa valid criticism kaya the moves para hopefully mag-self-censor ang vlogger. Totoo yan. Girl, kakagali at di na lang mag-introspect and change for the better, feeling God with a small G. O nga eh.